Attorney Lilet, ayos ka lang ba? Parang masama pakiramdam mo. Are you sure you're okay? Opo, wala po ito. Okay lang po ako. Salamat po sa concern. Well, if you're sure you're okay, meron sana akong gustong ipakilala sa iyo. No? Actually, dumulog siya sa ating opisina para humingi ng legal advice at pagkonsulta. Sandali lang, ha? Sandali lang. Attorney Lilet, siya si Miss Mia Cruz. Actually, meron silang hindi pagkakasunduan ng kanyang mga kapatid. Hingi ito sa lupa na iniwan ng kanyang mga magulang. Ikaw na sana, bahala sa kanya. Sige po, boss. Miss Cruz, Attorney Lilet is one of the best lawyers of PAO. Makakaasa ka that you will be in good hands with her. No? Kaya lalabas muna ako at kung may kailangan kayo, tawagin niyo lang. Okay? Iwan ko muna kayo. Salamat po, Atty. Maupo po kayo. Ako po si Attorney Lilet Matias. Ano pong may paglilingkod ko sa inyo? Ang sabi niyo po, gustong ipagbili ng kapatid ninyo yung lupang iniwan sa inyo ng mga magulang niyo. Tama po ba? Opo, attorney. Bago po namatay ang nanay namin, ipinangalan niya ang titulo ng lupa sa Kuya Tomas ko. Kaya iginigiit ni Kuya Tomas na siya lang ang may karapatan sa lupa na to. At maaari niya daw ipagbili kung gugustuhin niya. Pero wala po kaming alam ni Kuya Ramon sa naging usapan nila ni nanay eh. At kung paano nangyaring sa pangalan lang ni Kuya Tomas yung titulo, wala nga kaming alam ni Kuya Ramon tungkol sa titulo na yun eh. Kailan niyo po nalaman na titulado na yung lupa? Nung nakaraang linggo lang, dahil nalaman ko na may buyer na pala yung lupa at papatayuan nila ito ng housing project. Tutol po ako doon, attorney, kasi marami pong mga trabahador at magsasaka na nakaasang kabuhayan doon sa lupa na yon. Kaya lumapit na po ako sa inyo para malaman ko kung anong pwede namin gawing hakbang. Naniniwala po ako na may karapatan din kami ni Kuya Ramon sa lupaing yon. 3 kaming magkakapatid. Kaya dapat lang pantay-pantay ang hatian namin sa iniwan ng mga magulang namin, hindi po ba? Hindi ko pa po masasagot yan sa ngayon. Dapat suriin ang mga dokumento ng pagmamay-ari. Kung ang lupa ay nakapangalan sa panganay niyong kapatid, mahalagang matignan kung paano niya nakuha yun. If there are grounds to believe that the title was obtained improperly, then maaari po nating i-challenge ang validity ng titulo ng lupa sa korte. At dahil patay na po ang nanay ninyo, maaaring kailanganin niyo pong mag-participate sa probate proceedings para i-claim ang karapatan ninyo bilang tagapagmana. Kung meron pong naiwan na last will and testament ang nanay ninyo, kung wala naman po at hindi kayo magkasundo, then that's the time na aabot na po talaga sa korte para sa judicial settlement of estate. Wala po bang paraan, attorney, na hindi na kami umabot sa demandahan? Kailangan pong magkaroon ng extrajudicial partition na pagkakasunduan ninyong magkakapatid. Pwede naman pong magharap muna kayo sa isang barangay conciliation kung saan maaari niyong pagkasunduan ng hatian. O di kaya sa isang mediation proceeding kung saan kami mismo dito sa PAO ang magpapagitna sa inyo. Mabilis at libre po yun kumpara sa pagsasampa ng kaso sa hukuman. Sinisikap po namin na magkasundo ang partido para hindi na po umabot sa mas komplikado at legal na proseso. Pero syempre po, kailangan muna namin i-check kung qualified kayo na maging kliyente ng PAO. Sige po, attorney. Mas gusto ko po yun. Kahit nagtatalo kami ng mga kuya ko at malaki ang hindi namin pagkakaunawaan. Mga kapatid ko pa rin sila. At hanggat makakaya ko, gagawin ko ang lahat para magkaayos kami. Sana nga po pasok ako sa kwalifikasyon na maging kliyente niyo, attorney.